Sister Lumen, kunin yung ninang. Maraming pera yan. Hallelujah. Praise the Lord. O si Nanay Belen, o si Ate Doris, si Mami Papi, o Sister Ligaya, yan. Mga mararaming pera yan. Kunin yung mga ninang yan. Hallelujah. Si Brother Eddie, huwag nyo lang kunin yan. Marami nang inaanak yan. Hallelujah. Kunin ang Panginoon. Sabi mo na sa tabi mo, planning and preparation stage. Tanong, paano natin pinag-aandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon? Ha? Alam niyo, sabi nung gumagawa ng cake kahapon, habang nanonood ako, 7-layer yung cake. Isang layer lang na cake, ang mabasak, sira na. Tignan niyo? Alam niyo, sa buhay pananampalataya, pag ito nasira, itong ating paghahanda sa pagharap natin kay Lord, alam natin saan tayo mapupunta. Tama? Kaya sabi sa tabi mo, galingan mo yung preparasyon mo. Sabi mo. Ano sagot? Hallelujah. Gandahan natin ang ating preparasyon para hindi mas-spoil dahil lahat ang ating pinagplanuhan, pinaghandaan sa pangalan ni Jesus. Bago nangyari ang kasalang naganap kahapon, may mga nauna nang nagpakasal sa kanila na kanila mga ninuno. Tama? At inisa-isa kung ano yung mga nangyari sa mga ninuno nila sa mga kasalang naganap. Pati nga itong si Kate at saka si Prince William, hindi pa man, ang dami-dami ng favorite. Di ba? Tama ba? Pero isang prediction ang dapat nating panghawakan. Anong klaseng prediction? Ng lahat ng believers, isama mo na si Paring Ronnie dahil na-extra siya dito. Ng lahat ng believers, lahat ng mananampalataya, nawa, ang prediction namin ganito, makasama tayong lahat sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Can you say amen? Pang-apat na stage. Privilege stage. Sabi mo, sa katabi mo, privilege stage. Sabi nung yaya ni Prince William, in-interview, kung nanood kayo, sabi nung yaya niya, pinakita yung damit niya, kulay pink. Pilipina yung yaya ni Prince William. Amen? Pero mo, naging yaya siya ni Prince William. Tumira siya sa palasyo. Tanong yung katabi mo, gusto mo bang tumira sa palasyo? Ikaw, Paring Ronnie, gusto mong tumira sa palasyo? Ikaw, Sister Lumen, gusto mong tumira sa palasyo? Sabi ni Sister Lumen, parang tumok, sabi niya, Ang gano'n ang sagot, parang tumok yan. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nung yaya, isang malaking pribileyo ang maimbitahan ako sa kasalan ni Kate at ni William. Akala ko, sabi nung yaya niya dati, nakalimutan lang nila ako. Pero yun. Kaya nagpatahiman ng damit. Pinagawa pa rin sa Pilipinas. Grabe. In-import pa dito. Tama? Tapos pinadala ko sa India. Kulay pink. Hallelujah. Alam niyo, binasa natin sa Revelation. Chapter 19. Basahin mo ulit. Ang ganda-gandang pribileyo nito. Ang gandang pribileyo. Sa verse 8, sa verse 9, ito ang mga privileges ng mga anak ng Diyos. Meron kagad tinawag ang Diyos. Meron kagad siyang titulo may kinabit sa mga anak ng Diyos, sa mga sumasampalataya sa Diyos. Ano sabi nun? Meron bagong lahat. Ito pala yung dapat namin maging kasuotan. Pag sabi mo, ito pala dapat ang suot mo pag ikakasal ka. Sabi mo. Ano sabi nun sa verse 8? Verse 8 po ng Bahayag 19. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Kita nyo? Pinagsuot ng malinis at puting-puting lino. Ano yung sabihin ng malinis at puting
mga hinirang ng Diyos. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Yung pala dapat ang kasuotan natin, pagharap natin sa Panginoon. Can you say amen? Pagkatapos, meron siyang title na kinabit sa verse 9. Anong title? Anong titulo? Tuloy. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Mapalad. Pagsasatabi mo. Mapalad. Kita niyo yung privilege or privilege speech na sinabi ng Panginoon sa Kristo sa mga ikakasal sa Kanya. Can you say amen? Tinawag niya pa mapalad. Hindi sinabi maswerte. Sabi ng mga reporter, ang swerte naman ng mga nakipagkamay kay Kate, saka kay Prince William, ang swerte naman nila. Bumaba pa si Prince William, nakipagkamayan pa. Kunyara sa Prinsipe. Kumaya mo ko. Okay? Nakipagkamayan na ganyan, oh. Sabi, ang swerte naman nila. Sa Bible, walang maswerte. Ang pahayag ng Diyos, mapalad ang mga inanyayahan sa kasal. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging. Mapalad ang mga kakasal sa piging. Hallelujah. Hindi lang yun. Sa mabuting balita na binasa natin sa Lucas, Kabanata 14, talatang 15 hanggang 24. Sayang! Magsasakabi mo, sayang! Biro mo, inanyayahan sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, halika, dumalo ka sa piging. Sabi ng isa, hindi ako makakapunta, paumanhin. Magbabantay ako ng aking lupain. Maya-maya, sabi, halika, pumunta ka sa piging. Ito yung pangalawang tao, sabi ng pangalawa, paumanhin, hindi ako makakadalo. Magbabantay ako ng aking baka. Businessman's excuse. Working man's excuse. At ito yung pangatlo, halika, punta ka sa piging, punta ka sa kasalang ito. Biro mo, pribileyo na nila yun. Can you say amen? Can you say amen? What a privilege! Ini-invite sila ni Lord. Pero sabi ng pangatlo, hindi ako makakapunta paumanhin. Bagong kasal ako. Family man's excuse. Mga paumanhin. Sorry, hindi ako makakapit ha. Wala magbabantay ng tindahan ko. Sorry, hindi ako makakapunta ha. Sa gawain ng wonderful ministry ha. Dahil mag-overtime ako ha. Sorry ha, hindi ako makakadalo ha. Sa gawain ng victory ha. Hallelujah, na extra pa yung victory. Purihin ng Panginoon kasi natin ito si Paring Ronnie. Bakit? Yung asawa ko, maghugas daw ako ng plato. Hallelujah, praise the Lord. Baka sabi ulit sa katabi mo, paumanhin. Biro mo yung mga pribileyo na yan. Ang Diyos ang nag-aanyaya. Can you say amen? Pero tumanggi sila. Nung tumanggi sila, sabi ng Panginoon,